Okay, magandang gabi po sa lahat. Welcome po muli sa another episode ng Usapang 220 or Usapang Totoo Lang. Sa gabing ito ay atin pong mapapakinggan ang another true story ng isang brother na itago na lang natin sa pangalang Nephi, the son of Lehi. Nandiyan naman yung profile ng ating guest sa ngayon. So, ako pong muli si Randy at of course, kasama ko po ngayong gabing ito ang aking partner, si Brother Billy. Bro, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Brother Randy and Brother Nephi, son of Lehi. Hopefully, nasa mabuti din kayong kalagayan dyan. And then sa mga taga-subaybay natin, sa mga viewers, listeners, magandang gabi sa inyo lahat. Yes. So yeah, like what I've said earlier, ang guest po natin sa ngayon ay itago na lang natin sa pangalang Nephi. Ang reason is, syempre ginagalang po natin ang kanyang desisyon na hindi i-reveal ang kanyang identity kasi yung family niya ay still active sa church at nananatiling active sa church. At dahil doon ay ayaw niya na i-reveal ang kanyang totoong identity. At dahil dyan, ginagalang po natin yon. But of course, as I've mentioned earlier, ang istorya po ni Nephi, hindi po yung Nephi sa Book of Mormon, kung hindi yung guest po natin ngayon, si Nephi, ang ating mapapakinggan sa Usapang 220 na another episode sa gabing ito. Bago yan, excited ako dito sa usapan na ito kasi gusto ko malaman kung anong story nito si Brother Nephi, son of Lehi. So na-excite talaga. Ako, to be honest, super excited, bro. Kasi na-mention ko kanina habang nag-aantay kami sa'yo, bro, na bukod sa interview na to, ay meron tayong mga na-interview ng mga ibang member ng church. Yung iba, dating member, yung iba naman, member ng church. So, siya yung correct me if I'm wrong, bro, pang-3, pang-4 na interview natin, si Nephi. I think pang-4. Pang-4 na si Brother Nephi. Rico, Brother June, Brother Israel, and then pang-4. siya. Kasi yung isa na-cancel, na-cancel. Second episode yun, bro. Yeah. But anyway, Brother Randy, ang Usapang 220 ay talagang na-respect dun sa mga tao. Katulad nito na hindi niya gusto ipakilala yung sarili. And this discussion that we have is that hindi naman lahat ay umalis na sa simbahan. Yung the last time na hindi ako naka-attend ay aktibo pa rin naman sa simbahan. Though alam niya na talagang merong mga kamalian sa simbahan ng Church of Latter-day Saints. But still, pinili naman niya na manatili. Pero we respect that. Sa Usapang 20, nire-respeto natin lahat ng mga gusto nila gawin. Yes, exactly, bro. So yes, so sa gabing ito, as I mentioned, yun na nga, pag-uusapan natin yung istorya ni Nephi. Nephi, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi. Ayun. Kamusta ka naman? Excited ka ba na i-share ang story mo, Nephi? Excited. Excited. Nephi, hindi ka ba napilitan mag-share ng story mo or gusto mo lang i-share yung story mo na to dahil una gusto mong magbigay ng inspiration sa mga ibang siguro member ng church na dumadaan din sa mga, alam mo na, mga faith crisis nila o may mga pinagdadaanan na gusto mo rin na at least through your story ma-inspire sila. Yes, kasi hindi ako napilitan. This is voluntary and para sa community kasi nung ako ay nagkakaroon ng tinatawag na faith crisis, feeling ko ako lang mag-isa. Tapos nung nalaman ko na may community, mas magaan mas magaan yung pakiramdam. So parang tulong na lang din sa mga tao. Nice. Correct. Pare-pareho tayo ng pinagdaan ng Brother Randy.
But we are so happy na malaman natin na may mga ganito pala na like community movements, mga tao na you have the same like experience na pwedeng pag-usapan yung mga ganitong bagay. Good. I agree. Okay, so sa ngayon, siguro ang first question ko kay Brother Nephi is that papaano ka or papaano mo nakilala yung The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints? Ako ay third generation Mormon. Both sides. So, simula sa lolo't lola ko sa tata at lolo't lola ko sa nanay. So, talagang deep. Sarado. Malalim ang ugat mo, Brother Nephi? Oo. Okay, very good. Nice. And ano naman yung parang like what you said, medyo malalim ang pinagmulan mo. Siguro ito yung dahilan na bata ka pa lang naging miyembro ka na, tama, sa church? Oo. Doon ako lumaki, doon ako na-develop. Lahat buong buhay ko doon. So doon ako natutong mag-play ng instrument. Doon ako natutong mag-sports, basketball, lahat, social life, lahat doon. So ito yung tinatawag, Brother Randy, ito yung tinatawag natin ng mga born in the covenants ito. Kasi third generation, imagine mo dyan. So si Brother Lehi ba, may tanong ko lang, ay nakapag-serve din ng... Nephi. Nephi. Nakapag-serve din ikaw, brother, ng mission? Yes. Okay. Anong taon yun, Brother Nephi? 2011 to 2013. 2011 to 2013. Comfortable ka ba na i-share kung anong mission ka or wag na lang? Sige, Kawayan Mission. Kawayan Mission. Bago lang, bro, kasi yung Kawayan bago lang Mission. Ito. Kasi bago lang na ang Kawayan Mission actually, di ba? Bago lang siya nabuo. But anyway, going back dito sa pinag-uusapan natin nung simula bata member ka na ng church, Brother Nephi. So ibig sabihin nito dumaan ka sa yung mga normal na pinagdaanan ng isang miyembro ng simbahan, like seminary, nag-institute, lahat ng ito, nag-attend sa mga youth conferences and other activities. Lahat 'to pinagdaanan mo, Nephi. Aktibo ka sa mga ganito? Lahat pinagdaanan ko. Nung gumraduate ako ng seminary, ako lang yung lalaki nun eh. Puro babae sila. Ilan kayong graduate sa seminary nung time mo? Mga 9 or 10. Ayun. Okay. I see. And then, nung makagraduate ka sa seminary, Nephi, dumiretso ka sa institute? Naging active ka ba sa institute? Oo, nag-institute ako. Tapos, ayun na, nag-mission na ako. Graduate ka rin ba sa institute or nag-institute ka lang and then nag-mission ka? Nag-institute lang din, nag-mission. Hindi ako gumraduate sa institute. Okay, I see. Now, since you mentioned about yung mission mo nga, siguro pag-usapan natin yung mission mo. Kamusta naman yung 2 years ng mission mo? Masasabi mo ba na during your mission, Brother Nephi, sige, alisin muna natin yung point of view mo, yung current point of view mo ngayon. Balikan muna natin yung time na nasa mission ka, yung point of view mo nung ikaw ay nasa mission. Nung nasa mission ka, ano yung tawag nito, yung motivation mo, bakit ka nag-mission? Motivation ko para mag-mission ay talagang para makapag-serve. Yun talaga ang motivation. Kasi bilang Mormon tapos lalaki, talagang expected sa yun eh. Kasi mga tito ko, roadside sa'yo nag-mission. So expected talaga yun. Tsaka, parang yun eh, tawag dito. Parang
coming of age sa mga lalaki, sa Mormons, para sa akin. Right. Parang naging ano yun, Brother Nipay, parang naging benchmark mo yun kasi yung mga nauna sa'yo, yun ang ginawa. So ikaw, tayo, halimbawa, parang, uy, gusto ko din na i-accomplish yun because ako yung maiiba, kumbaga. Tama ba yun? Naging ano na bro, parang naging kultura na ng pamilya niya na mag-serve sila kasi yun nga ano, mula sa mga tito, titas niya hanggang sa maraming family members niya ay nag-serve sa mission. Pero Nephi, kung maitanong ko lang, nung ikaw ba ay nag-mission sa Kawayan Mission, masasabi mo ba na ikaw ay nag-serve ng 100% because the feeling mo nun ay fully converted ka sa gospel ng or narrative ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, or nag-mission ka dahil ginawa mo lang ito dahil ginawa din ng family mo to? Hindi. Nag-mission ako kasi fully converted ako. And nung time na nag-mission ako, talagang sunod ko yung rules. At talagang naging exactly obedient ako nung time ko. So, okay. Alam naman natin sa mission, di ba, may mga pasaway, may mga okay. sa point of view nila. Pero syempre, iba na yung point of view ko ngayon. Pwede ko i-share yun mamaya. Pero sa point of view ko noon, ay kailangan maging 100% obedient para pag uwi mo, maririp mo lahat ng di ba? Lahat ng rewards. Right. So, ibig sabihin pag nag-work hard ka sa missionary, yun na nga ang kumbaga bagay na pinaniwalaan natin na magiging maganda ang asawa natin. By the way, si Brother Nipay, may asawa na ba siya ngayon or binata pa rin? Meron. Actually, kasama ko siya, nakikinig siya ngayon. Katabi ko siya. Nakikinig. Hi, Brother Nipay, pareho mo yung misis ko din. Nag-serve siya sa the same area kayo. Nag-serve siya noong 1995 yung asawa ko. Sa area yung under ng Kawayan Mission din, bro? Yeah. Anong mission pa dati yun? Dati? Kawayan. Ilocos or Baguio? Kawayan. Okay. Parang Isabela? Kawayan Mission, yeah. I see. Okay. Yung brother ko, siguro nauna yun sa'yo, Brother Nephi, pero nag-serve din siya sa Kawayan. Kawayan Mission din siya. But anyway, going back sa pinag-uusapan natin, nung nag-serve ka ng mission, anong mga naging calling mo? Naging zone leader ka ba? District leader? Naging AP ka? Anong mga calling mo doon, Nephi? District leader, zone leader. Okay. And kamusta naman ang experience mo during those time na ikaw ay district leader, zone leader? Okay naman. Okay naman mag-manage. Yung mga target, Brother Nipay, nakuha mo ba yung mga target, yung mga baptismal target, mga ano? Okay. Kahit mahirap maglakad-lakad sa araw kasi asan ako sa Tugigaraw eh. Mainit yan. So, ibig sabihin, Brother Nephi, during your mission, umitim ka ba na parang sa init? Kasi alam ko mainit ka eh. Oo, umitim. Okay, well, yeah. So, since nag-mission ka, Brother Nephi, pagkatapos mong mission, ano nang ginawa mo noon? Di ba, after 2 years, umuwi ka na, nag-aral ka ba? Or after few months, nag-asawa ka na? Ano nangyari sa'yo? After, nag-aral ako. Tapos, nag-asawa na rin. Short. Pinalo niya yung advice ng ako pinalo ko advice ni President Hinckley. Nag-asawa din talaga kaagad ako. Ayan, okay. Oo. So when you say nag-asawa ka kaagad, Nephi, what do you mean? Ilang buwan na bago ka naging return missionary, di ba? Return missionary and
Sinunod mo ba yung parang 6 months, nag-asawa ka kaagad, or ano ba yung nangyari? Tapos din ng year, o ano? Umuwi ako ng May 2013. Inasal ako ng December 2014. Oh, okay. So almost 1 year din, bro. Almost. Pero ano pa rin yun sa opinion or paniniwala ng karamihan sa mga member ng church, ano yun? Tawag nito, obedient. Obedience, return missionary. Very good. Kumbaga isang masigabong palakpak. But anyway, yun na nga. So nag-asawa ka, Brother Nephi, di ba, umuwi ka sa mission, nag-asawa ka, and then nagkaroon ka ba ng mga callings church nung nag-asawa ka na sa area mo? Nung nag-asawa ako, hindi. Kasi may ibang story yun eh. May yung love life, may aspekto ng gusto magulo yung parents ko, actually yung mama ko ayaw niya sa pinakasalan ko. Parang I see, okay. So you remain lang noon, parang member lang din sa church? Regular member? Pero naging naging temple prep pala ako nun. Naalala ko. Temple prep. Sunday school? I see, okay. Alright, so it seems na siguro kailangan ng, I'm not sure kung comfortable kang i-share yung story between you tsaka sa wife mo, Nephi, but if not, then nirerespeto natin yan. But my question to you is that, bilang isang member ng church, Nephi, ano ba yung nagustuhan mo sa culture na meron ng church, sa tingin mo? Yung sense of community, yung pagiging tightly knit ng kasi magkakakilala kayo eh. Kilala mo si mga members, kilala mo yung mga kababata, kahit mo sila lumaki. Yun talaga. Tsaka yung service ng mga members na yung home teaching, visiting teaching, yun yung tapos syempre makakabuo ka ng mga friends doon. Ayun, yun yung maganda for me. I see. Right, okay. Tsaka naiwas ka sa bisyo dahil sa yung word of wisdom nga. Yun. Yun para sa akin. Okay, very good. Well, Brother Billy, may tanong ka ba kay Brother Nephi? Yung itatanong ko kay Brother Nephi, nung katapos niya ng mission, and then nag-asawa siya, ano yung may mga challenges ba na nakaharap mo? Kasi ako personally, nung katapos ko ng mission, nagpamilya din ako, may challenges ako. Like, example, yung sa work ko, financially, yun ang mga challenges ko. Tapos at the same time, binigyan ako ng calling na talagang, kumbaga, parang pilit na something like that kasi wala man iba na pwedeng i-call that time. And mataas kasi yung expectation kapag RM ka, parang superman ka pag uwi mo na lahat na ibibigay siya, tatanggapin mo. Kahit yung pala, personally, meron kang challenges in terms of, siyempre, magpapamilya ka, maghanap ka pa ng trabaho, something like that. So, ang question ko, Brother Nephi, is that may mga ganun ba na situation na parang nagkaroon ng challenges sa personal tapos ito pa yung church calling, something like that? And kung meron man, ano yung naging parang stand mo ba na ano yung ginawa mo? Like, to cope up with those challenges? Alalahanin ko lang. Nung kinasal, oo, may mga normal yung yung financial hardship. Pag may calling na binibigay sa akin, tanggap lang ng tanggap kasi never ako nag-no sa calling. Bawal yun, na mag-no,
Parang hindi naman nila, wala namang sinasabing yung talagang bawal mag-no, pero yung pressure, 'di ba? Parang ba't ka Yeah. mag-no? Ganun. Um, ano ba? Ano? Siguro dahil sa pagiging, hindi ko nga alam kung bakit ko na pagsabay-sabay yun kahit mahirap. Pero mahirap. I see. Well, Levi, my question is, overall, bilang isang member ng simbahan, nung ikaw ay isang true blue Mormon o yung true believing Mormon, masasabi mo ba sa sarili mo na during those time, nag-enjoy ka at in-enjoy mo yung sarili mo bilang isang active member ng church? Oo, super enjoy. Super. As in, masaya na kahit mahirap, kahit maraming pagsubok. Alam mo, sa sarili mo totoo yung simbahan So parang may assurance ka. So doon ako humuhugot kasi yung iba, di ko lang alam sa iba kasi sa iba pag kuwari nawala yung kaibigan sa simbahan, mawawala na rin. Or pag may nakaaway sa simbahan, mawawala na rin. Or pag na-offend, ako hindi ako dun humuhugot Hindi dun yung, parang wala akong pakialam dun kung may kaaway ako sa church or wala. Or may kaibigan ako, wala. Ang talagang pinangahawakan ko, totoo yung simbahan. Yung mga doktrina sa simbahan. So, dun ako may relationship sa Diyos noon. Doon ako nakafocus. So, kahit anong mangyari sa buhay, okay sa akin, tatanggapin ko. Right, okay. That was those times. Yeah, okay. So since ito na nga, like what you said, Brother Nephi, during those times na active ka sa church, na-enjoy mo siya. So, based sa mga sinasabi mo, parang nararamdaman ko na mahal mo ng sobra yung church nung ikaw ay miyembro ng simbahan. Tama? Do you agree? Super tama, yes. So, pag sinabi mo bang ganito, Brother Nephi, yung pagmamahal na meron ka sa church that time, yung pagmamahal na willing ka na i-sacrifice yung life mo para sa church? Ganun. Kasi ako at that time, bro, to be honest, nung ako ay nasa mission, wala akong pakialam kung baga, mas gusto ko pang mamatay nung nasa mission ako, bro, kasi ang feeling ko noon, wala. Kumbaga, kung dito ako mamamatay sa mission, diretso na ako sa Celestial Kingdom, mas gusto ko sa mission ako mamatay. Kaya that's why you believe, Brother Andy, those times. Hindi, kasi nasa mission ako, bro. Like for example, may isang experience ako noon na may nagwawala, may sundang, talagang naghahamon ng tagaan. Wala kaming pakialam doon, bro. Talagang lumapit pa kami sa kanya. Oo, kumbaga nilapitan namin, kinausap namin na maayos. Parang yung nervyos na dapat maramdaman mo, wala ako noon nung nasa mission ako. So yun yung reason kung bakit ko sinasabi kay Nephi. Sige, go ahead, Nephi. Ako, nagkaroon ako ng ganyan mindset pa lang nung kakabinyag ko. Oo. Nung 8 years old pa lang, nung pag after ng baptism, tapos syempre may konting kainan yun, di ba? So, konting celebration. Yeah. Pa lang, parang feeling ko, ay parang gusto ko nang mamatay ngayon. Parang ang linis-linis ko kasi pag namatay ako ngayon, parang diretso na ako sa langit. Yun yung view ko dati. Syempre, ngayon, iba na. Okay, well, since you mentioned that, Nephi, so mula nung 8 years old ka hanggang sa nag-mission ka, nag-asawa ka, ganun ba yung mindset mo or unti-unting bumaba? Ano ba yung... Nagkaroon ako ng thought na gano'n nung 8 years old ako. Na hindi ko, yung looking back, hindi ko lubos maisip bakit ko naisip yung gano'n. Okay. I see. Brother Randy, pwede ko bang itanong kay Brother Nephi kung kailan nagkaroon ng parang unti-unti na or bigla ba yun or parang when was started yung nagkaroon siya ng konting parang iba, something like that?
So parang, kumbaga sa tanong mo bro, gusto mong malaman kung kailan unang parang nag-ring sa mind ni Brother Nephi na there's something there is wrong. something wrong dito sa organization na to. Good question, Nephi. Ayan, ito na nga. So, actually, Ayan, ito na nga, parang aksidente excited ka yun. Brother Nephi sa part Aksidente. na to ha. Sige, go ahead. Aksidente lang talaga. Mm. Hindi kasi ako naniniwala sa anyway, yung nag-start ako nagkaroon ng doubt ay aksidente lang kasi nung pandemic 2020. Yeah. Siyempre maraming free time, 'di ba? So nagbo-browse ako. May nakita akong post or news article, nakalimutan ko na kung ano, pero ang nakalagay dun sa news article is hindi ko alam kung sinong leader ng church yung nagsabi, 70 ata, or yung church PR director, sabi niya na hindi tayo ipa-paraphrase ko na lang, sabi doon na ang membership ng church ay pababa ng pababa at ang daming umaalis. Hindi tayo nagkakaroon ng gantong karaming umaalis since nung 1800s ata. So parang nagkaroon ako ng idea, bakit umaalis mga member? Parang anong dahilan nyo bakit kayo umalis? Ang saya-saya naman sa church. Yun yung first instance. Pero so doon nagka-interest ka, Brother Nephi, sa article na yun na nabasa mo, doon nag-umpisa na magkaroon ka ng interest na malaman anong mga reason bakit nagsisialisan yung mga members. Tama ba? Oo, yun. Parang parang ang perfect na ng church. Parang bakit sila anong dahilan nila? Parang yun lang nag-spark ng curiosity ko. Pero hindi ako after nun, inignore ko lang siya. Parang tapos parang lumipas yung ilang buwan. May lumabas sa feed ko sa YouTube, Mormon Stories podcast. Okay. So, syempre Mormon Stories podcast. So parang di ko pa siya alam kung ano yun eh. Parang Mormon Story, okay. Akala ko pro siya, yung pro Mormon. Pala, iba. Pero nung kaya lang ako nanood nun, wala man talaga akong interest panoorin yun. Kaya lang ako nanood nun kasi yung guest sa podcast na yon ay yung lead guitarist ng favorite rock band ko. Sino yun? Brother Nephi? Yung favorite rock band ko ay yung Imagine Dragons. Alam niyo ba sila? Mormon sila. Okay. Kasi nung nag-mission ako 2011, yun ata yung pumutok sila yung kasigatan nila. Tapos nagbabanda ako. Actually may rock band ako nung high school. Okay. Siyempre nung nag-mission ka, siyempre kakalimutan mo muna yun, 'di ba? Bawal makinig sa mga rock, mga ganun. Tapos yung mga American missionaries, piniplay nila yon kasi nga Mormon tapos rock band tapos nanalo sa Billboard. Parang number 1 rock song siya sa Billboard 100 sa US. So kasi ba sa mission may tinatawag na Babylonian music. Parang dapat di ka nakikinig sa mga ganyan. Yeah. Siyempre, exactly. So may mga companion ako or hindi ata companion. Bumisita ako ata sa isang apartment ng missionary na yun ang pinapatugtog. So nung napakinggan ko yung song, ang ganda nung kanta. Pero syempre naglalaban yung may conflict na. Parang gusto mong pakinggan na ayaw mo kasi nasa mission ka, pero sa isip ko na lang, ay papakinggan ko na lang yan after ng mission.
Mm. Tama. Ayun. So Tapos, ito ba yung yun nga, nag-catch ng attention sa iyo, Brother Nephi, na sila yung interview ni, well, by the way, FYI, yung Mormon Stories podcast, matagal ko nang alam yan, napapanood ko yung mga story. Si Jendelyn, ang host niyan, yung Mormon story podcast. Marami talaga siyang ini-interview ng mga dating member ng simbahan. So itong exclusive interview ni Jendelyn dito sa favorite band mo, ang nag-catch ng attention sa iyo, Brother Nephi? oo, sabi ko kasi, in-interview sila mag-asawa. Siya yung lead guitarist. So, syempre cool na cool, Mormon, tapos rock band, parang magkaibang mundo pero nagawa nila super successful sila. Parang gusto kong malaman kung ano yung story niya. Kasi nagro-root ako sa kanya, Mormon siya. Tapos, nadismaya ako nung pinanood ko yung podcast. Kasi, actually, na-offend ako kasi parang hindi na siya Mormon daw Tapos, sinabi niya yung about kay yung mga binabasa nila, yung sila, si Dawkins, Richard Dawkins. Yung famous atheist, yun natin pinaka-famous atheist So, basta yun, nung after nung interview na yun, parang nalungkot ako. Parang, bakit ganun? Ba't siya umalis? Tapos, ayun na. Doon ko na, kasi merong isang instance, diba? Yung may nabasa akong article, pero in-ignore ko. Tapos, itong pangalawa naman, favorite ko to tapos umalis din. So parang sige na nga, tignan ko na nga ano bang issues ng bakit ba umalis tong mga taong to. Yun na. Doon na nagsimula. So from there, Brother Nephi, mula sa story ng favorite band mo, kumbaga nagtuloy-tuloy na, pinanood mo na yung iba-iba pang interviews ni Jendelyn sa mga ibang members ng church. Tama? Oo. Tama. Okay. Hindi tawag na lang magsunog ng kilay. Yun talaga, nagsunog ako ng kilay doon. So, ano ba? Masasabi mo ba na pinanood mo lahat ng interviews si Jendelyn or siguro most of them? Sobrang, hindi man lahat. Oo, kasi wala na akong ibang ginawa Kundi magagano, minsan nga nagreklamo na yung asawa ko Okay. Puro na lang ako ganun. Pero, Brother Nephi, ano yung pinaka, kasi may pinaka yan may pinaka na research ka, find out mo na ito, sigurado, ito na talaga. Kumbaga, ako, para sa akin, meron din ako. Kasi when I searched the issue about the fraud thing, yun ang talagang nagbigay sa akin ng ito, talagang wala na ito, patutunguhan ito na niniwala na ito because lokohan na ito, something like that. Para sa akin, yan ang naging benchmark ko. Kasi, yung nag-trigger sa'yo, bro. Oo, yun ang nag-trigger sa akin. Okay. How about you, Brother Nephi? Ano yung naging, sa'yo? Talagang strong foundation na ito, talaga wala na. Oo, parang, kumbaga, idagdag ko lang sa tanong ni Brother Billy, Brother Nephi. Kumbaga, may mga time na napagpapasensyaan mo pa, pero sa uli parang hindi na kaya ng pasensya mo. Wala na, nag-decide ka na. Kailan yun, Nephi? Para sa akin, ang dami kong notes kasi kada issue, nililist ako. Tapos, kuwari, for example, yung visions, yung different version ng first vision. Akala ko isa lang. Sa laman ko, 8 ata or 9. Tapos yung pinaka handwritten ni Joseph, nag-iisa lang yung handwritten niya ibang-iba dun sa version na nasa Pearl of Great Price. Parang ang nakita lang niya doon, isang angel lang ang nakita niya. So hindi dalawa. Tapos yung reason niya pagpunta doon ay para for the remission of his sins. Hindi kasi ang official version nandoon siya para malaman kung anong totoong religion Para doon siya sasapi.
So parang ibang-iba yung version na sulat kamay niya mismo. Parang tapos nandun pa yun sa So bali ito yung isa sa main issue na nakita mo, Brother Nephi, na yung first vision ni Joseph Smith ay merong 3 version na sa majority ng mga members ang alam lang nila is merong first vision, pero ang hindi nila alam is merong 3 version, tama? Na nagpa-shock ba sa'yo, Brother Nephi? Oo, na-shock ako doon. Tapos edi titignan ko yung side, yung mga apology side, tsaka titignan ko yung evidence. Nagba-back and forth ako. Sabi ko, ay, parang mas matimbang yung yung critics. So, okay, panalo to. Lipitan naman ako sa isang issue. Tapos hanggang sa patong-patong, ang dami, kada issue, hanggang sa bumagsak na. Parang yung baraha, di ba? Parang nag-stuck ka ng baraha. Hanggang sa hindi mo na kaya, wala na, bumagsak na. Brother Nephi, may question ako. Kasi when we are trying to research for those things, ang sinasabi sa atin is, when you begin to read, when you begin to search those like articles or something, ang sinasabi sa atin, we'll begin to apostatize. So ano yung masasabi mo doon na sinasabi nila na kapag nag-start tayo magbasa ng ganito, sasabihin pa naman nila mga anti-Mormon literature, nag-i-start na tayo mag-apostatize. Ano yung masasabi mo sa ganung statement nila? Ang masasabi ko doon, kung pinipigilan nila ako na magbasa ng ibang sources at yung sources lang nila ang gusto nilang basahin ko, hindi ba bias yun? Kung dapat nga hinahayaan nila tayong magbasa ng ibang sources Kasi kung totoo, kung nasa kanila yung truth, pupunta pa rin ako dun Dapat wala silang takot. Yeah, correct. Yun yung natumbok mo Kasi kung talagang totoo itong pinaniniwalaan natin, bakit sila matatakot? Bakit tayo matatakot? Kasi, di ba, yun naman ang sinasabi We have to search for the truth. And the truth Naalala ko bro yung statement ni Reuben Clark na sabi niya, if we have the truth, it cannot be harmed by any investigation. But if we don't have that, or if ano ba yung exact sinabi niya, if we don't have the truth, it will be harmed by investigation. Yun yung parang sinasabi niya, no? Na kung nasa atin yung katotohanan, so kahit anong investigation pa ang gawin mo, hindi siya masasaktan. Pero the moment na masaktan ang narrative mo dahil sa pag-research mo, there's something wrong sa narrative na pinopromote mo. But anyway, opinion ko lang naman. Going back sa story ni Nephi, so ito na nga, nagkakaroon ka na ng mga ganitong questions sa sarili mo, Nephi. May mga issues ka na na-discover sa church. Nag-try ka ba na kumausap ng leaders just to maybe settle something like, kasi siyempre, dapat titimbangin mo yun, Nephi. Kasi ako, to be honest, sa sobrang pagmamahal ko sa church, hindi ako basta-basta umalis. Talagang tinimbang ko ang lahat ng bagay sa isang side. So, although may medyo magkaiba yung point of view natin ngayon, Nephi, pero sa akin lang, dun, kumbaga, yun yung ginawa ko. Kumausap ako ng mga church leader just to make sure kung ano bang masasagot nyo sa mga issues na nalaman ko na to. Nagkaroon ka ba ng time na gano'n na kumausap ng mga leaders sa mga issues na yan? Agad-agad actually. Nung nalaman ko yung mga issues, nag-PM agad ako sa tito ko, sa tatay ko, sa pinsan ko, sa isang kababata ko. Ang mali ko lang siguro binombard ko sila kasi marami na ako na search Parang biglang ang haba ng ano ba yung way ng pagkikipag-usap mo sa kanila? Chat or face-to-face? Chat lang. So hindi ka nagkaroon ng chance na kumbaga maglakas loob na puntahan ko nga sa bishop, kausapin ko siya. Face-to-face para makita niya yung kumbaga
Yung emotion ko ba, kasi sa chat, Brother Nephi, madalas nagkakaroon ng misunderstanding niya kasi yung words, walang emotion yan eh. Ang alam niya, feeling niya, galit ka sa kanya. Yung totoo naman, hindi ka galit. Kumbaga, papaliwanag wala lang. kasing emotion, ano? So ako personally, ang ginawa ko talagang face-to-face kung kinausap yung mga leaders na kilala ko. So sa'yo, ang ginawa mo, chinat mo lang sila? Chinat ko lang. Tapos, yung mga sagot, yung reply na nakuha ko na yung sa research ko eh. So parang ang na-realize ko nung sinabi ko sa kanila, binato ko sa kanila yung mga issues ko sa church, parang hindi nila din alam yun eh. Parang gulat din sila. So parang hindi nila alam anong isasagot. So yung sinagot nila parang yung typical lang na sagot na which is alam ko na yun eh, na research ko na yun eh. May mas matimbang na na sagot doon sa sagot nila. So parang nagkaroon ako ng parang wala na, hindi ko na sila kinausap, parang babaw nung mga sagot nila. Yeah, well, because actually hindi talaga nila alam ang sagot nila. I feel you, bro. I agree with you kasi to be honest, ako personally, katulad nga ng sinabi ko, I personally experience yung ganun. Kasi mula Bishop, Stake President, CS Director, hanggang kay Elder Allen Henny, bro, face-to-face kinausap ko sila. And talagang nakaka-shock na marinig na majority ng mga members sa church ay hindi alam yung mga issues, bro, na kumbaga nai-encounter ng mga members na umaalis tulad ni Brother Nephi. Yun yung isa sa pinaka sad thing na malaman, bro, na talagang ang dami, lalo na sa Philippines. Sa US, parang parang tawag nito, marami na ang nagkakaroon, na-open yung mind sa mga issues sa church. Pero sa Philippines, medyo mahirap. So ano masasabi mo doon, Nephi? Actually dapat naka-schedule ako sa harap ako ng Stake High Council. Pinadala na ako ng letter eh. Kasi nung nag-stop na akong kumausap sa kanila, nagpo-post na lang ako sa Facebook ko. Doon ako talagang maraming nakausap. Lumabas yung mga ugali ng mga ibang members. So mas nakita ko na grabe naman pala yung mga ibang members. Yung iba naghahamon ng suntukan, yung iba inaasar na unggoy ka, gano'n. Kaya nga sabi ko sa'yo, kapag panatiko ka, kahit kabitan ka ng bomba at pumunta ka doon sa isang pasabugin mo yun, kaya mong gawin eh. So, going back doon sa usapan natin kanina, ganun talaga sila, yung pag-uugali na meron sila because they didn't know about things na nangyayari. Which is, ganun din eh. Even may leader dito sa amin nagpo-post lang ako pinuntahan ako sa bahay. Kasi in-encourage ako, wag na lang daw ako mag-post because yung mga member ay baka daw mawala. Sabi ko, bakit naman mawala ang member? May sarili man yan sila desisyon. Hindi man nasa akin yung paniniwala nila naka-anchor kasi may sarili sila. Kung alam nila na tama, ba't sila mawawala? Diba? Something like that. Ako bro, to be honest, ma-share ko lang, maisingit ko lang sa story ni Nephi, yung bishop ko dito sa area ko. Siya yung unang kinausap ko. Actually, dinalaw niya ako noon time na nagkakaroon ako ng mga issues sa church. So, nung dinalaw niya ako, kinakausap niya ako, nagkwentuhan kami hanggang lumalim ang kwentuhan namin. Ang ginawa niya sa mga question ko, bro, iniyakan niya lang ako. Iniyakan niya ako. Oo, tapos habang umiiyak siya, sinabi niya sa akin na, Brother Randy, ina-admire kita sa mga alam mo sa scriptures. Magaling kang leader. Yung mga ganun ba? Yung mga... Which is hindi na kailangan mo eh. Brother Randy, I know the church is true. Ayun, kumbaga, yung katapusan ng kwentuhan namin is doon siya napunta na kahit ano ba sabihin, alam ko ng simbahan ng totoo. At ang kinalungkot ko doon bro is that
after ng conversation na yun, imbes na parang alam mo na, yung i-maintain niya yung relationship namin dalawa, blinak niya na ako sa Facebook. Nakakalungkot doon. Maging ang mga stake president ko na never kong blinak, sabi ko mag-stake kayo, nagsulat pa ako noon nagsulat pa ako sa kanila na lahat kayo welcome na bumisita sa bahay namin. You are welcome. Talk to me, mag-usap tayo. And then, wala. Ayun yung inaasahan ko, hindi. Blinak nila akong lahat sa Facebook hanggang sa hindi ko na sila makausap. But anyway, going back sa istorya ni Brother Nipay. So, nabanggit ko kanina, Brother Nipay, yung pinatawag siya doon sa pinatawag ka yung sa tawag nito sa disciplinary meeting with you. Ano ba, stake president ang nag-invite sa'yo or yung bishop mo? Counselor ng bishopric ang personal nagdala ng letter sa bahay. Okay. Kasi parang after 1 to 2 years of posting, consistent ako Post ako ng post about sa issue. Tapos, syempre nakikita ng mga members, tapos may mga sumasagot. Ang haba ng mga comment section umabot ng ng 100, 200. Talagang binombard ka nila. Kasi ganun. Pero dun sa posting ko na yon, although mahirap siya, dun ko nalalabas yung parang nagiging may relief na nalalabas ko yung ko. Yung gusto kong masabi. Mga inquiry na gusto mong masabi na wala naman nag-care na sagutin ka doon sa mga tanong na yon. So, tapos may na-realize ako doon sa pagpo-post ko na yon. Lumalabas yung paano mag-isip ang mga Mormons. Isang member. Pero sa members, hindi naman lahat. Yung iba lang. Pero meron ding may mga nag-PM sa akin na nagugulat ako na hindi ko akalain na may same pinagdadaanan. Pero they want to remain anonymous. So may mga nag-PM sa akin, galing mong sumagot, ganyan din ako ngayon, pero wag mo sabihin. Nagugulat ako, hindi ko sila kilala. Alam mo, Brother Levi, may dagdag ko lang, alam mo yung isa sa mga nagpapahirap sa isang member ng church, kapag may mga situation silang ganito na i-experience nila, ang isa sa mga reason kung bakit nahihirapan silang alam niyo na, yung mag-move forward sa mga issue, it is because of friends and family sa church. Ito talaga ang nagpapahirap sa kanila. Kahit ako, to be honest, in my own personal experience, yun talaga nagpahirap sa akin. Nagkaroon pa ako ng depression nun dahil buong family ko nasa church. Ano na lang sasabihin nila sa akin. So ngayon, dahil nababanggit ko ito, ano ba yung naging pakiramdam mo nung nararanasan mo na ito, Nipay? Na-discover mo yung mga issues sa church, ngayon ay pinadalaan ka na ng letter para sa disciplinary council na gagawin sa'yo. Ano yung naramdaman mo na may galit ka ba, na nalungkot ka ba, nagkaroon ka ba ng depression dahil sa mga didiscover mo na to? Ano yung nangyari sa'yo? Ang pinaka naramdaman ko, yung the moment lang na talagang nung na-realize ko na hindi man pala totoo yung simbahan. Kasi kung hindi totoo hindi ang una kong na-realize, hindi totoo si Joseph Smith for me. Yung mga doctors niya, gawa-gawa lang for me. Ibig sabihin, yung pinaka-precious truths na pinangahawakan ko, which is yung plan of salvation, yung buhay after dito, parang nawala na siya. So parang sa akin, nung nawala yon, doon ako nagkaroon ng deep sense of parang lungkot. Siguro depression na rin siguro. Kasi wala na. Parang ano na lang purpose ko dito sa mundo. Parang ganun.
So doon talaga So nagkaroon ka ba naka-experience ng Brother Nephi, nagkaroon ka ba ng parang galit sa mga nalaman mo? Nagalit ka ba sa church na parang feeling mo niloko ka buong buhay mo, naniwala ka, and all of a sudden malalaman mo na ito pala, meron palang galit kumbaga, ako. Nalungkot plus galit. Mas lalo pang nagagatungan yung galit kapag hindi ka pinapakinggan. Tapos papadalang pa ng letter. Sasabihin na dahil nakalagay kasi sa letter dahil sa pagpo-post ko raw. Na nag-steering up daw ako ng confusion sa members. So parang pinapatahimik nila ako. Yun ang epekto. Yun yung gusto nilang mensahe. So parang dahil ginawa niyan, mas magpo-post ako. So yun, halo-halo na, lungkot, galit, frustration. Ayun. So anong nangyari, Nephi, nung ito na nga, dumadaan ka na sa ganitong mga pangyayari sa buhay mo? Meron bang mga kaibigan na tinalikuran ka na, family members na parang tinalikuran ka na rin, na hindi ka na tinuturing na bilang family members? Nangyari ba sa'yo to, or? Sa family, wala naman. Ewan ko silent sila sa okay naman sila sa family. Sa friends lang, yung nalulungkot sila ang nangyari sa akin, yung mga nasa mission. Kaya kitang missionary I look up to you, pero ba't nangyari sa'yo? Ganun. Mga ganon. Tapos, may mga members din na na alam mong ilag na, umiiwas na. Tapos nung pinadalhan ako ng letter, nag-prepare ako talaga. So ako pumunta doon. Kasi hindi pa naman ako na stake high council, ilan tao doon? 16, 15? Tapos ako mag-isa. Pero bago ko ginawa yun, sabi ko, one last try. Kausapin ko yung sa tingin kong pinaka-knowledgeable sa lahat. Which is yung tito ko. Kasi yung tito ko, naging area authority siya. Naging mission president siya. Naging director ng seminaries and institutes of religion. Tapos stake president, tapos naging member ng stake presidency. Parang kung about sa issues ng church, wala nang perfect man to ask. Siya. Tama. So sabi ko, kakausapin ko siya bago ako pumunta sa Stake High Council. Kasi member siya ng Stake High Council Siya parang pinaka-knowledgeable doon. So kung okay ang usapan namin, sige, pupunta ako. So kinausap ko na siya. Ang pinaka na-off ako, yung may issue ako kay Joseph Fielding Smith na nagsinungaling siya na tawag nito. Pinunit niya yung siya yung nagpunit sa journal ni Joseph Smith, yung handwritten na First Vision. Kasi nung church librarian or historian siya ata noon, siya yung nagtitaker ng mga records bago pa siya maging prophet. Tapos nung nakita niya yung handwritten na First Vision ni Joseph Smith na ibang-iba sa official version, pinunit niya yun. Tapos tinago niya for 30 years. Tinago niya sa vault. Tapos may nag-interview sa kanya. Sabi niya, parang ang sinabi na wala akong pinupunit. Pero pag pumunta ka sa Joseph Smith Papers Project, kasi ngayon binalik na yun tapos may scotch tape sa gilid. Halatang pinunit. So,
yun, nagsinungaling siya sa media na may pinunit siya. Tapos, binulot up ko yun sa tito ko. Sabi ko, bakit nagsisinungaling ang mga members dito? Akala ko ba prophet? Dapat, kasi pag prophet, highest yung bakit Mataas na nagsisinungaling? expectation natin sa kanila. Ang sagot lang niya, hindi niya sinagot actually, nag-divert siya. So, parang, wala talaga. What do you mean nag-divert siya? Instead na sagutin yung tanong mo, anong ginawa niya? Binabalikan ko nga yung chat namin ngayon. So through chat ba kayo or face-to-face? Nify? Chat lang din, chat. Kasi okay. masyado siyang busy eh. Basta lahat ng issues na binabato ko sa kanya, hindi niya nasasagot. Tapos, minsan nagagalit siya. Parang, ito na pala yung so parang, bakit ba ako atin ng High Council? Parang, wag na lang. So, doon ako nag-resign. Doon ako naparesign. Sabi ko, kasi pag a-attend ako dyan, alam ko, i-exuma ko niya mga yan. So, inunahan ko na sila mag-resign. Brother Nify, nung nag-file ka ng resignation, may pumigil ba sa'yo or meron bang nag-try na mag-reach out to discuss about the resignation na sinabit mo? Wala. Kasi pareho kayo ni Brother Andy. Hindi, magkaiba kami bro. Kwento ko yun kay Brother Nify kanina nung bago tayo mag-start. Ako may nag-reach ba sa'yo? Ako kasi nung nag-file ako ng resignation ko, umabot yun ng taon bro eh. 2018 ako nag-send ng resignation ko. Tapos yung approval ng resignation ko naging 2019. Dahil sa yung letter ko ay from headquarters pinadala sa mission president dito sa area namin. And then yung mission president pinuntahan ako ng maraming beses, may mga picture pa ako ng pag-visit niya. Yung kay Brother Nify, ano yung naging process nung pag-submit mo ng resignation mo? Kanino mo binigay? Sa quitmormon.org din. Alam ko nung marami silang experiences na ganyan eh. Nung before, ang hirap-hirap, dami nagrereklamo, ang hirap mag-resign. So, nung time ko ata, na-polish na nila yun. Yes, so, exactly. Parang smooth lang yung resignation process ko. Mabilis lang. Mabilis lang sa'yo. Nify, ilang months lang yun? 1 to 3 months ata. 1 to 3 months. Sino yung nag-reply when the process of resignation was submitted ni Brother Nify? Quit Mormon din, nag-email sila sa akin na officially resigned ka na, wala ka na sa records. Ang Quit Mormon kasi bro, nirarun siya ng isang dating member na lawyer. Ngayon, parang binigay niya yun as a free service sa mga member na dumadaan sa mga ganitong situation. Yeah, nakita ko na yan eh. Actually, nag-ano na ako yan. Actually, nag-filled up na ako pag-send na lang. Nakalimutan mo lang yung click send. Hindi, kasi nakikiramdam din ako. Yeah, exactly. But yeah, going back dito na nga. Reply sa akin. Sige, basahin mo nga, Brother Nify. May 12, 2023. Your resignation from the church has been confirmed. Congratulations. The church no longer sends confirmation letters. Instead, if you wish, you can log into your profile, download a Quit Mormon confirmation certificate. We sincerely thank you for the opportunity to serve you. Yun lang. So may certificate din yun, bro. Ma-receive pag successfully na-remove na yung membership record mo sa church. Of which ako na-receive ko yung gano'n. Same good, that's okay na yun. Wala na. As in, totally wala na. Actually, although ako, to be honest, hindi na ako member ng church, pero I still go to church just to say hi to friends. Of which dito sa area ko, very welcoming naman yung mga member dito. Kaya pag may time, nagsisimba kami just to say hi, hello sa mga kaibigan.
So, pero pag chinek yung record, wala na akong record sa church. So same kay Brother Nephi, wala na yun sa record sa church. So yun, ito na nga, going back sa istorya mo, Nephi, since ito na, nag-resign ka na sa church, and na-receive mo na yung confirmation na wala na yung record mo sa church. Ano ngayon ang pakiramdam mo na ikaw ay from being active member of the church, nag-enjoy ka, as you said earlier, nag-enjoy ka sa life mo bilang isang active member ng church, and all of a sudden, tinalikuran mo yun, hindi ka na member ng church. Ano ngayon ang pakiramdam mo? Ang pakiramdam ko, okay naman. I had to start from scratch. Kung ano yung mga pinaniniwalaan ko dati, mga principles ko, parang kailangan kong i-reevaluate at magkaroon ng panibagong point of view sa buhay. Alam mo bro, ang isa sa mga kadalasang naiisip ng mga active member ng church, sa mga katulad ni Brother Nephi na umaalis, ang number one na pumapasok sa mind ng karamihan, kung hindi man lahat, ay magiging masama na yung tao pag umalis siya sa church. Or magiging pariwara na siya, magiging wala ng direction ng life niya. Yun yung kumbaga unang iniisip ng mga member ng simbahan. Pero sa'yo, Nephi, masasabi mo ba na morally, kumbaga walang nagbago sa'yo, mabuting tao, hindi ka, kumbaga, naninigarilyo ka na ba? Nagiinom ka na ba ng mga alak, mga ganun ba? Hindi. I tried alcohol occasionally. Yun. Kape occasionally. Yun lang. Okay. Pero pagdating sa moralidad, kumbaga, kasi as I mentioned earlier, ang number one na iniisip ng mga tao doon na wala na, as in magiging bad person ka na. Ano masasabi mo sa kanila? Masasabi ko lang sa kanila, yun kasi yung finarame sa kanila na pag umalis ka sa isang organization, wala na, mapariwara ka na. So, ako, mas free, mas enjoy ko pag Sunday pahinga. Tapos mas maraming nagagawa. Ano pa ba? Ang namimiss ko lang yung sense of community, yun lang. Pero mas okay ako ngayon, mas okay yung although mahirap. Sasabihin ko lang sa mga magdadaan sa nasa umpisa pa lang, magiging sobrang hirap. Pero after ilang years, it will be better. Gagaan din. Okay. So, ngayon, Nephi, in terms of your spirituality, ano na ang pananaw mo ngayon sa religion? Ikaw ba ay, kumbaga, nananatiling believer kay Christ, or ikaw ay agnostic na ngayon, or ano yung pananaw mo na ngayon sa religion? Yun ang question. Ang pananaw ko, short answer, ay religion is man-made. Yun ang pananaw ko ngayon. Maaari mo bang i-explain sa mga nakikinig kung anong ibig sabihin nun? Kasi pag nawalan ka ng paniniwala sa Mormonism, kasi ang Mormons nasa umbrella yan ng Christianity, di ba? Kasi si Jesus Christ ang alam naman natin 50,000, 20,000 ang Christian religions. So nung nawalan ako ng paniniwala sa Mormonism, ang sumunod ay sige, hindi na ako naniniwala sa gantong version ng Christianity. What if mag-explore ako sa iba? O Jehovah or so niniresearch ko ay parang sketchy rin. Sige, doon na lang ako sa true Christian, yung Orthodox Christianity. So, parang hindi yung sa Bible, New Testament,
So, niresearch ko siya. So, parang, okay, gusto ko maniwala kay Jesus Christ, pero bakit tatlong magkakaibang version kung paano namatay si Judas, tatlong magkakaibang version yung nakalagay sa ulo niya nung pinako siya sa cross. Bakit pa iba-iba rin sa Matthew, Mark, Luke, John? Parang, sige, parang ganun din. Ganun din eh. So parang, sige, wag muna ako kay Jesus Christ. Sige, sa iba ako, kay Muhammad, or kay Allah, Muslim. Sabi ko, wala din, hindi rin, ayoko rin. Sige, punta ako kay Buddha, Buddhism. Oh, tapos nalaman ko hindi naman pala talaga siya religion, parang philosophy lang siya. So, para sa akin, ano lang, wala. Agnostic siguro. Agnostic, But kumbaga. just be good to people. Yun lang. Yun lang siguro yung religion ko ngayon, maging mabait, huwag kang gumawa ng bagay na ayaw mong gawin sa'yo. At kung kaya mong i-alleviate pag-aanin ng suffering ng mga tao sa paligid mo, gawin mo. Pag may nakikita kang nahihirapan, walang pagkain, bigyan mo. Ganon. Makipaglaban ka sa injustice. Dati wala ako sa politics, wala akong pakialam sa politics. Ngayong hindi na ako Mormon, active ako sa alam ko na ang political scene. Yun yung nagbago sa akin. So yun. So ang dami ko sinabi, siguro ang paniniwala ko ngayon, yun lang, be good, alleviate suffering, at yun lang, golden rule, wag mong gawin sa tao yung ayaw mong gawin sa'yo. Yun lang. Yeah. Bro, alam mo, isa sa mga napansin ko is that I'm not sure kung you will agree with me, pero isa sa napansin ko is that sa karamihan ng mga Christian religion, kasama na ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, it seems to me na parang ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ang the only, I'm not sure, pero sabi nila Christian Church daw. Pero yeah, okay, go ahead. Christian Church, feeling ko ang LDS Church ang the only Christian Church na nakapag-produce ng mas maraming atheists kaysa sa ibang religion. Kasi karamihan ng mga dating members sa church, lalo na sa US, kung hindi man sila agnostic tulad ni Brother Nephi, atheist sila. Of which, syempre, hindi mo sila masisisi dahil sa mga bagay na i-discover nila. Yeah. Bagay na talaga hindi mo naman may tatanggi kasi ito yun ano bang, kumbaga, ito nga ang title ng podcast natin, bro, Usapang Totoo. Totoo lang naman to. Yung na-experience ni Brother Nephi, na-experience niya, kumbaga, paano mong i-deny ang bagay na discover niya, maliban na lang kung magre-research ka, ikaw nanonood ngayon. So, it's all up to you. Ano ba? Nagsasabi ba si Nephi ng totoo or baka nagkukwento lang siya? Kaya may point yung sinabi mo, Brother Randy. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is nasa palagi yan, nasa top of the everything. Kasi kahit nga yung nangyari na yung nagmulta tayo ng $5 million because of fraud sa SEC, di ba? Tayo yung pinaka religious group or organization na nakapag-record ng napakataas na pagmumulta about sa fraud. Di ba? So, ito ay totoo lamang Ito ay totoo lamang. Nasa record niya ng SEC. Baka ang SEC federal ng US ang nagloloko. Hindi natin alam. Pero ito, totoo. Diba? Yes, I agree. And hindi matanggap yan, especially ng mga kasamahan natin, ng mga fanatic sa simbahan. Even may yung mga commission ko, hindi nila tinatanggap yan. Pero sabi ko, yan ang totoo. Ba't hindi natin tanggapin? Di ba? I'm sure aware ka doon sa $5 billion fine ng SEC, Brother Nephi, sa fraud na kinasampatan ng church. Super aware ako dyan. Nag-post ako dyan. May mga screenshot ako dyan. Actually, 4 million sa Ensign Arm, 1 million sa church, sa Ensign P.
So, ang frustrating diyan, pag binibigay mo yung evidence sa kanila, di ko alam, hindi tumatalab eh. Hindi ko, yun yung nakakakamot ng ulo eh. Parang walang epekto sa kanila. Parang, Well, alam mo ba na... Ako, to be honest, Brother Nifay, kung ilalagay ko yung sarili ko sa shoes ng isang active member, naiintindihan ko sila kung bakit ina-avoid nila ito. Number one is that ayaw nilang maranasan yung na-experience mo, which is, ikaw na nga mismo nagsabi na, ano yun, dumaan ka sa depression. Ako, dumaan ako sa depression eh. Yun yung mga mahihirap na part na pagdadaanan na ayaw nilang pagdaanan. Kaya they just choose to remain ignorant sa mga ganitong situation. Kumbaga, which is of which I understand. Kumbaga gusto nilang manatili sa ganitong pananaw na kahit na invento or hindi totoo, eh, mananatili sila doon. Kasi masaya sila eh. Doon nila nararamdaman ang masakit lang dito, Brother Randy, is that pag sinasabi natin ng totoo, tayo pa yung nagmumukha na para tayo pa sinungaling. Matindi talaga. Well, naiintindihan naman natin yun, bro, kasi tulad nga ng nabanggit natin kanina, kung ilalagay din naman natin, kung meron mang tao makakaintindi sa kanila, dapat tayo yun. Kasi nagdaan tayo sa ganun eh. Galing tayo doon. Kumbaga, naramdaman natin yung mga ganun situation. Sinify nga eh, hindi niya man inaasahan na darating sa ganitong sitwasyon. I'm sure, Nifay, kung sasakay ka ng time machine, I'm sure, babalikan mo yung mga panahong masaya ka. Kung maaari lang, hindi mo na sana nalaman. Na dumating ba sa time na gusto mong mangyari yun? Oo, may time na naranasan ko yun nung super galit na sa akin lahat ng tao. Parang wala na akong kakampi. Parang, pero na-realize ko, parang mas okay ako ngayon. Kaya Brother Randy, sabi ko nga, mabuti pa ito dapat hindi na lang lumakas yung signal sa atin dito, itong mga internet na ito. Kasi noong unang panahon, hindi naman ganito di ba? After my mission, dire-diretso, focus sa pag-aasawa, pagtatrabaho, calling sa church, and all of a sudden, lumakas ang internet, nakapag-search tayo, no holds bar, nalaman natin ang totoo. So, yun. Anyway, yun yung talaga. Siguro, hinayaan talaga din ng Diyos na malaman natin ang totoo. So, Brother Nifay, last question na lang. Anong may advice mo sa mga, let's say, siguro yung mga makakapanood nito ng mga member ng church or may mga pinagdaraanan din na ayaw muna nilang ilabas at gusto, tulad nga ng mga nagchat-chat sa'yo, alam nila yung kumbaga, dumadaan din sila sa same situation na pinagdaraanan mo pero kumbaga they choose to remain sa church anonymous. Ano yung mapapayo mo sa kanila? Anong counsel ang maibibigay mo sa kanila? Maghanap sila ng community na same ang mindset. Ang problema sa Pilipinas, wala kasi. Ang nahanap ko talaga sa US. So nag-post ako doon, tapos ang daming nag-congratulate sa akin, ang daming nag-send ng support. Tapos mga forums sa Reddit, sa Facebook groups, wala talaga sa Pilipinas eh. Wala talaga. So mahirap talaga, pero ang mapapayo ko lang tapos mas mahirap pag sinabi mo sa kamag-anak, mas mahirap. Stay strong lang. Stay strong and What do you mean stay strong? Brother Nifay, stay strong. Member of the church, stay strong saan? Saan sila magiging strong? Ako minsan naiisip ko sana nagpapanggap na lang ako. Sana naging na lang ako, PIMO. Alam niyo ba yung PIMO? PIMO. Physically in, mentally out. Oo, kasi may nababasa ako sa Reddit na PIMO daw sila eh. So parang ang sarap marami akong kilalang PIMO. Na hindi nila inaamin, pero hindi naman talaga na sila naniniwala, nagsisimba na lang sila. So wala silang kaaway. Gusto lahat.
So yun, Pero kaya ako mas brother, pinili ko talagang ano eh. brother Nipay, yung about sa community, actually, well, siguro Brother Andy will talk to you about the community here in the Philippines. Actually, meron ng community tayo dito sa Philippines. Maybe we will discuss independently or Brother Andy will share to you about the community. Meron actually, nag-start na. Yeah, of Good course. to know. Si Nifay naman, welcome. Although si Nifay ay ang tawag nito, ang current religious view niya ay, yun na nga, sabi niya agnostic siya. But of course, si Nifay ay welcome sa community na meron tayo, bro. Ano, welcome naman lahat doon, kahit Buddhist, Muslim ka, or whatever ka. Welcome ka doon. Welcome ka sa community. Anyone, even the born again, o ano. Actually, it's really late, kasi we'll be able to have that gatherings in Manila. But soon, the next gathering, we can probably invite Brother Nipay so that he can be able to mingle with the other group of the community. In advance. So, yun, Nipay, panghuling statement na lang, una sa lahat, hindi para una sa lahat, panghuli sa lahat. Salamat sa story mo. To be honest, talagang nire-respeto ko yung decision na ginawa mo at talagang mahirap yung pinagdaanan mo kasi ako, although medyo may konting pagkakaiba yung naging direction ng mga decision natin sa buhay, pero malaki yung similarity nung nangyari sa iyo at nangyari sa akin. But yeah, respeto sa iyo. Masaya ako sa story na i-share mo sa ngayon, and I hope sa mga nakakapanood nito, kung ikaw man ay member ng the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, I hope na hindi ka ma-offend sa story na shinare ni Nipay. At kasi una sa lahat, ikaw pa rin magdidesisyon nun. Hindi si Nipay, hindi kami. Kung hindi ikaw, ano ba yung sinabi ni Nipay? May kagtuhan ba siya or wala? Baka naman na-offend lang sa church at gusto niyang sirain ang church. So mga ganun ba? Kung lahat yun, ikaw ang magdi-decide nun. Hindi si Nipay at hindi si Brother Billy or hindi ako. So ikaw yun. Kung mananatili ka naman na mag-decide na hindi ko papansinin yung mga ganitong issue, mananatili ka active sa member, then go ahead, maging active ka sa member, active kang member ng the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Magiging masaya kami sa decision mo. Bro, may masasabi ka ba? Brother Nipay, maraming salamat sa opportunity na ito na i-share mo yung napakagandang story. And we're so much thankful, and huwag kang mag-alala, nandito lang kami. You can be our friend. Kung may mga problema, you can call us, and we will invite you soon dun sa community na meron kami para you can be able to mingle with us and share with us also. They were good people also. Tama yung sinabi mo kanina, binibiliban ko yung sinabi mo na magiging mabuting tao pa rin tayo, though medyo iniwan na natin yung mga paniniwala na salungat sa totoong paniniwala na dapat gagawin. Andito tayo ngayon sa panibagong journey natin as a Christian. Yan, mga Christian tayo na magiging mabuting tao sa kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. Ganun pa rin naman. Ako, kahit medyo naglaylo na din sa simbahan, matagal na ako hindi sumisimba, but I'm still busy doing good mga community service sa mga organization na pwede akong maging part ng organization. Like member ako ng Agila, member ako ng One Gun Philippines, member ako ng mga kung ano pang organization. I make myself busy with my wife, my children, na maging maayos na tao. And again, Brother Nipay, regards sa yung family,
Maraming salamat sa pag-share mo ng story mo. And hopefully magkaroon tayo ng to be mingle with you soon. Nify, maraming salamat. Thank you. Okay, maraming salamat. Bye-bye.